Isang pinagpalang araw sa ating lahat. So, ngayong araw is April 3, 2024. So, ngayon is ikatlong araw ng Marso or ng Abril pala. So, ngayon is ipagpapatuloy lang natin yung ating nasimulang series na Hope of Promises of God. So, yung pag-hope natin or yung pag-asa natin dun sa pangako ng ating Panginoon. So, bago ang lahat is gusto ko munang balikan natin yung nakaraan according dun sa series natin ngayon. 'Di ba, umaasa tayo dun sa pangako ng Panginoon na nakaugnay dun sa series na tinalakay natin last week or dun sa Holy Week special natin na revisiting in the cross. So, yung pag-alala natin dun sa buhay ng Panginoon nung sa week na yun or yung sa mga nangyari dun sa mga paano siya namatay, paano niya tayo tinubos sa ating mga kasalanan. So, ayun, umaasa tayo sa pangako niya, doon sa uli niyang pagkabuhay is di na siya ulit mamamatay para tubusin tayo. Babalik siya para kunin or tipunin yung mga Kristiyano or mga tao na nanampalataya sa Kanya. So, ayun, ang tatalakayin natin yung Bible verse is Psalm chapter 42 verse 11. So, ang sabi dito, "Why are you cast down, O my soul? And why are you turmoil within me? Hope in God, for I shall again praise Him, my salvation and my God." So, ayun, sa Tagalog, bakit ka nalulumo o sa kaluluwa ko? At bakit napapagbag sa loob? Umasa ka sa Diyos, sapagkat siya ay muling pupurihin at tutulong sa aking harapan, o Diyos. So, ayun, para lumawak yung ating talakayan, tayo ay dumako sa una nating teaching. Ang una sa ating teaching, God's silence provide us test. So, yung pagka-silence or pagiging tahimik ng Panginoon is nagpo-provide para sa atin ng test kung paano natin to i-adapt sa sarili natin, kung paano yung mga gagawin natin, kung ano ba yung magiging reaction natin or yung magiging, kumbaga yung magiging action natin dun sa pagiging silence ng Panginoon. So, pangalawa, God's silence teaches us trust. So, yung pagiging tahimik ng Panginoon, yung pagiging silence niya is tinuturuan tayo na magtiwala tayo sa Kanya, na kahit napaka-silence niya na hindi natin masyadong napipil, pero ang tama naman pala is di lang natin alam na may ginagawa pala siya para sa atin sa araw-araw. Pagising pa lang may ginagawa na siya. Yun, kailangan magtiwala natin siya kahit di natin to nakikita ng literal yung physical. So yun, pangatlo, God's silence give us trees. Yun, yung paging silence niya, binibigyan tayo ng pagkauhaw na mas kilalanin pa siya or alamin kung ano ba yung meron sa kanya, kung ano ba, parang na-curious tayo, di ba? Yun, sa application, seek God as a deer thirsts for water. Yun, hanapin natin yung Panginoon kagaya ng pagkauhaw natin sa tubig, di ba? Trust God present even His silence. Yun, kailangan pagkatiwalaan natin yung Panginoon bawat oras, segundo, minuto, oras, sa araw-araw, lahat pagkakising pa lang kailangan pagtiwalaan natin yung Panginoon kahit siya ay silence, kahit siya ay tahimik. So, number 3, hope in God and let the test turn into praise. Yun, umasa tayo sa Panginoon, magkaroon tayo ng hope sa Panginoon at hayaan natin yung test na parang sa araw-araw natin is maging pagpapala or paglilingkod sa Kanya, pagpupuri sa Kanya. So, sa ating discussion, what should we do when God seems silent? So, sa ating kasagutan, please comment sa ating comment section para mag-share tayo ng ating kasagutan, especially Word of God. So, yun lang po sa araw na to, na may natutunan tayo sa ating pakikinig at panonood. And God bless to all.